After the Red Sea Part 2. Good day everyone, I'm Rusty Domingo. We will continue our lesson about this topic after the Red Sea Part 2. Review muna tayo, meron po tayong tatlong parts. Sa Part 1, pinag-usapan natin yung introduction, and then meron tayong Part 2 and Part 3. Sa Part 1 ay napag-usapan natin kung bakit nagpaikot-ikot ang bayang Israel doon sa wilderness in Mount Sinai for 40 years. Ito yung napag-usapan natin 2 weeks ago. Kung kaya wala akong upload last week, last Saturday, kasi ni-re-upload ko yung The Star of Bethlehem doon sa aking Facebook account. So, dito sa part 2, pag-usapan natin yung Red Sea. Basahin muna natin itong verses dito. Sabi dun sa taas, "Now the Amalekites and the Canaanites dwell in the valley. Tomorrow turn you and get you into the wilderness by the way of the Red Sea." Numbers 14:25. Yung verses sa ibaba, tatlong verses pala to. Deuteronomy chapter 2, verse 1 to 3. Basahin ko. "Then we turned and took our journey into the wilderness by the way of the Red Sea, as the Lord spake unto me, and we compassed Mount Seir many days. And the Lord spake unto me, saying, Ye have compassed this mountain long enough. Turn you northward." So, dito sa verses sa ibaba, Deuteronomy, ito yung paalis na sila doon sa wilderness na nakalipas na yung 40 years. Ito namang Numbers 14:25 doon sa taas, along the way pa lang sila sa wilderness. Ang nais ko lang i-emphasize sa mga versikulong ito ay yung phrase na by the way of the Red Sea. Kaya pareho silang merong by the way of the Red Sea. Maraming ganitong verses, pinapakita ng mga versikulong ito na ginagamit ang Red Sea bilang guide nila sa kanilang paglalakbay. Doon sa mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran, sana huwag kayong magsawa na mag-like, manood ng aking video. At kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana ay makapag-subscribe kayo. Maraming salamat. Pumili ako ng 7 grupo ng mga verses dito sa Bible na merong word na Red Sea at yun ang pag-uusapan natin dito. Let's go. Number 1, Numbers 33 verse 11. "And they removed from the Red Sea and encamped in the wilderness of Sin." This is a simple verse na katulad ng ibang verses na sila ay nag-move from one place to another. Ang pinapakita lang dito na ang bayang Israel ay hindi nag-stay doon sa lugar na yon, doon sa kung saan sila nagsimula, doon sa shore ng Red Sea. Ito yung simula nung kanilang bagong buhay mula doon sa kanilang pagtawid sa Red Sea. Dito ay marami silang lugar na pinuntahan, journey at saka adventure sa kanilang buhay upang sila ay lumago bilang bayan ng Diyos. Sa buhay naman ng isang Kristiyano, ang simula ng journey ng isang bagong Kristiyano ay meron siyang bagong pananaw, ng bagong layunin na ma-please niya yung Diyos sa kanyang buhay. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi dito, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new." Na gagawin niya yung kagustuhan ng Diyos sa buhay niya. Although, may mga pagkakataon na siya ay nagkakasala. Unlike sa bayang Israel na palagi nagkakasala at ang palagi nilang nagagawang kasalanan ay yung sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung kaya sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, "For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, how ye turned to God from idols to serve the living and true God." Yung sinasabi rito, how you turn to God from idols, na yung tunay na pagbabago o paglago ng isang Kristiyano ay kung paano siyang lumalapit sa Diyos at tinatalikuran niya yung mga idols na nakasanayan niya. Mga idols, unang-una, yung mga images na ang Diyos galit na galit at jealous siya, no? Siya ay nagsiselos kapag sumasamba ka sa ibang Diyos-Diyosan. Ang gusto niya siya lang. At marami pang mga iba't ibang uri ng idol sa buhay natin na nakukuha yung ating atensyon, na tayo ay sumamba sa tunay na Diyos. Kung kaya umabot ng 40 years yung kanilang wandering sa wilderness of sin, kasi para mapalitan ng bagong generations yung bayang Israel na walang kahalong
mixed multitude na sumasamba sa idols. Yung mga new generations, yun yung nakapasok sa promised land. Except ang nakapasok lang dun si Caleb at saka si Joshua. Number 2, Deuteronomy 11 verse 4. And what he did unto the army of Egypt, unto their horses, and to their chariots, how he made the water of the Red Sea to overflow them as they pursued after you, and how the Lord has destroyed them unto this day. Marami din ganitong verses dito sa Bible na inaalala ng bayang Israel at dito sinasabi ni Moses kung paano nahati yung Red Sea at muling sumara at namatay yung mga Egyptians, di ba? Yung mga horses and chariots ay na-submerged doon sa Red Sea. Number 3, 2 verses ito sa panahon ni Joshua. Yung unang verse sa itaas, Joshua chapter 2 verse 10, ang sabi, For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Kung mapapansin nyo na ito ay kamukha din nung naunang verse, yung Deuteronomy 11:4, na kung paano hinati ng Diyos yung Red Sea. Subalit ang difference dito ay kung sino yung nagsasalita. Ang nagsasalita rito, ito ay testimony ni Rahab na taga Jericho, yung harlot doon sa Jericho, na alam ng hidden nations yung istorya ng Red Sea. Tingnan natin yung kasunod na verse, yung Joshua chapter 2 verse 11. Ang sabi, And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Na yung mga tao doon sa Jericho ay natunaw yung kanilang mga puso. At sabi pa, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Na yung mga tao doon nawala na ng courage, na sila ay nawala ng pag-asa, na kapag sila ay sinakop ng bayang Israel, alam na sila ay masasakop dahil kakampi nila ang Diyos na buhay. Next, yung verse sa ibaba, Joshua chapter 4 verse 23, basahin ko. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you, until ye were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up from before us, until we were gone over. Ang senaryo naman dito, ang bayang Israel ay nakatawid doon sa Jordan River na nakarecord sa chapter 3. At itong chapter 4 verse 23 ay kinompare nila na kung paano tumawid ang bayang Israel sa Red Sea ay ganun din yung pagtawid nila sa Jordan River. Kaya sinabi, as the Lord your God did to the Red Sea. So, ang Diyos na makapangyarihan ang gumawa para mahati ang Red Sea at ang Diyos, the same God, na siya ring humati ng Jordan River. Na pinapakita yan na ang Diyos ng bayang Israel is a immutable God na hindi nagbabago. Ano naman ang purpose nun? Sabi dun sa next verse, dun sa Joshua 4:24, that all the people of the earth might know the hand of the Lord that is mighty, that you might fear the Lord your God forever. Na ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng fear of the Lord at para malaman ng lahat ng tao na ang Diyos ay makapangyarihan. Number 4, Judges 11:16. But when Israel came up from Egypt and walked through the wilderness unto the Red Sea and came to Kadesh. Pinapakita dito na yung mga judges, katulad ni Jephthah na nabanggit doon sa verse 15, maalam siya sa mga aklat ni Moses, na alam niya yung maraming kasaysayan ng bayang Israel na sinulat ni Moses at especially yung nangyari sa Red Sea. Number 5, Nehemiah chapter 9 verse 9. And did see the affliction of our fathers in Egypt and heard as they cry by the Red Sea. Ito naman si Nehemiah, namuno sa pag-rebuild ng wall sa Jerusalem. Yung sinasabi ritong their cry by the Red Sea, yung hindi pa sila nakakatawid sa Red Sea, ay natatakot yung bayang Israel kasi hinahabol sila ng mga Egyptians
na sila ay nagrereklamo na sila ay mamamatay dahil malapit nang dumating yung mga Egyptians. At wala na silang masulingan, na corner na sila doon sa Red Sea. Number 6, Psalm 106, dalawang verses, verse 7 and verse 9. Sabi sa verse 7, Our fathers understood not the wonders in Egypt, they remembered not the multitude of thy mercies, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Kaparehas nung nauna, yung sa Nehemiah chapter 9 verse 9, na naalala ng psalmist ni David yung kanilang pagrereklamo, yung kanilang murmuring doon bago sila makatawid sa Red Sea. Number 7, panghuli, tatlong verses ng Psalm 136, verse 13, 14, and 15. Yung may word na Red Sea, yung verse 13 and 15 lang, pero babasahin ko na yung tatlong verses. Verse 13, To him which divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth forever. Verse 14, And made Israel to pass through the midst of it, for his mercy endureth forever. Verse 15, But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his mercy endureth forever. Ang daming ganitong bersikulo na nakasulat, for his mercy endureth forever. Dahil sa mercy ng Diyos, dahil sa long suffering ng Diyos, na ang bayang Israel ay still hindi nawawala at sila ay nakatawid sa Red Sea, kasi dapat ang Diyos magagalit sa kanila, paparusahan sila sa kanilang ginawang kasalanan, na palagi sila nagmumurmur. Hindi pa nga tumatawid ng Red Sea, nagmumurmur na. Nung nakatawid, nagmumurmur pa. Ang daming murmurings ang ginawa ng bayang Israel doon sa wilderness of sin. Hindi sila namamatay o hindi nauubos ang bayang Israel dahil sa awa ng Diyos, for His mercy endureth forever. Katulad ng buhay Kristiyano na tayo ay palagi nagkakasala, na hindi tayo masyado nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, subalit andyan ang Panginoon, handa tayong patawarin sa ating kasalanan, na sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan lang po muna mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli, maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat. God bless you.